Um, introduce ourselves na lang. Ayun, ako nga pala si Sinyo. Tipsy D! Ayun, kasama ko si Tipsy. Ayun, ako nga pala si JK, mga kababayan. Ang gagawin namin ngayon na battle ay para sa kabanatuan. So sana pakinggan nyo. Yeah! Yeah! So alam nyo na to, Tipsy D Sinyo, JD Romano. Alam nyo na ang kalalabasan, kabanatuan, Jay! Kabanatuan, Jay! Buti na lang pumunta kayo lahat dito dahil importante ang ating tatalakayin ngayon. Pag-uusapan natin kung ano nga bang dapat tutukan ng gobyerno ng atensyon. Edukasyon! Edukasyon! Libreng edukasyon! Pagkat ang edukasyon ang solusyon sa mas matibay na nasyon. Alam nyo ba yun? Kung hindi ka sangayon, sige. Paano mo haharapin ang bawat hamon? Kung kulang pa rin ang kaalaman mong baon-baon, paano ka babangon? Paano ka aahon? Paano kung magsuntok-suntukan na lang tayo ngayon? Boss! Boss! Relax! Pero tama naman yung sinabi ni Sinyo, di ba? Edukasyon ang isa sa dapat nating unahin. Balita ko marami daw matatalino sa kabanatuan. Totoo ba yun? Totoo ba? Eh ang kaso, marami din sa inyo ang hindi kayang pag-aralin. Kaya ano ang kailangan natin? Ngayon natututok at hahasain ang mga kabataan magkaroon ng yaman na di kayang nakawin. Kayo po, payag po ba kayo? Baka isa sa mga anak niyo maging guro, doktor, piloto, inventor, na magkaroon ng maraming karangalan, kaso di natin malalaman dahil marami po sa atin ang nahaharangan ng kahirapan. Kaya isulong ang edukasyon mula elementarya, high school, college. Yan ang answer. Dahil kung walang knowledge, walang power. And speaking of power, dapat may solusyon sa electric bill ang ihahalal natin sa buwan. Dahil dapat may platapormang hindi napapatid dahil nakakatakot maputulan. Baka pwede nyo akong paliwanagan. Buwan-buwan tayong pinapahirapan. Si nanay yung pambayad kung saan kukunin, di na malaman. Sa taas pa naman ang bayarin, talagang mapupunti, pati ilaw ng tahanan. Ano ba naman yan? Yung tipong lahat ng klase ng pagtitipid, ginawa mo na. Pero pagdating ng electric bill, masasyak ka na lang talaga. Hindi pa kayo napuputulan, pero yung paningin nyo nagdidilim na. Pero teka. Alam mo kung ano pang mas nakakabigla? Ano ba? Yung wala namang ulan pero may baha. Ha? Di ba may flood control na ginawa? O ba't parang ang dami pa rin nasasalanda? Baka malinis naman yung intention, baka basura talaga yung problema. Baka may pinasulang problema. Ang problema, kung mananatili tayo sa bulok na sistema, Ano mang linis nyo sa basura, hanggat nandun sila't nakatenga, mawala man yung baha, mananatili kayong lubog sa problema. Hi! Bago kami magtapos, teka. Yung bata, ibaba nyo muna. Kaya Law. Banatuan, dinig! Alam nyo, sa kabanatuan, hindi lang yan ang problema. Kasi itong kabanatuan, probinsya. Pero yung traffic, dinaig pa yung EDSA. Diba? Paano ba naman isipin nyo? Yung matagal lang sirang kalsada, hindi mabuo. Yung buong kalsada, sinisira. Talagang matatraffic ka dyan, pare. Ang nakakapagtaka lang, bakit tuwing malapit na eleksyon, tsaka madalas yan nangyayari. Hindi kayo naniniwala na traffic sa kabanatuan. Sigurado may tricycle driver dyan. Iparanas nyo nga po yung traffic sa kabanatuan dito sa dalawa. Tapos pag naiparanas nyo na yung traffic sa kabanatuan, iligaw nyo sila. Nakakabuisit eh. Ang tatanda na, puro pa edukasyon, sinasabit, binibigkas. Samantalang nung nag-aaral kayo nun, puro
Kasi pag ikaw ang naging guro, sigurado, puro pag-yoyoga lang ng utong ang ituturo. Tsaka ikaw, anong alagaan yung kalikasan? Nakakahiya naman sa energy ball mo. Pambihira to. Paano nyo aalagaan yung kalikasan kung ito ang mundo sinisira nyo? Kaya Vice Gov, nagkamali ka ng pinababa. Ba't pinababa mo pa yung dalawa na to? Eh wala naman yung magandang sasabihin sa atin. Di namin kailangan bumaba yung dalawa na to. Ang kailangan namin bumaba yung sobrang taas ng singil ng kuryente sa amin. No! Alam mo may matong dalawa eh, no? Ulit! Ano yung mga pinagsasasabi nyo, Epa? Teka, paalala kami dito mga tunay na tiga-kabanatuan na sa kahirapan lumalaban. Kaya ano karapatan yung banggitin ng mga bagay na di nyo naman dito naranasan? Ha? Edukasyon ay kailangan. Tama. Pero huwag mo masyadong ipaglaban. Kasi hindi Rizal kabataan ng pag-asa, hindi matandang kagaya mo. Papasikat. Nakakatawang kino-question tayo ng taong di naman nakaranas ng hirap. Kami dito tunay na nakaranas ng hirap. Kaya libreng gamot, serbisyong medikal, isa yan sa dapat tutukan natin ng maigi. Bukod doon, trabaho para sa lahat at hindi lang para sa sarili. At ikaw, hindi ka talaga makasarili. Pinupuna mo yung bayarin sa kuryente. Gusto mong mawala yung problema nila sa kuryente? Pawalain mo yung may-ari. Pawalain mo yung may-ari. O gusto mo, magpustahan tayong dalawa. Pag hindi mo nasolusyonan yung problema nila sa kuryente, kukuryentehin kita. kasi tol, puro ka lang salita. Katulad ka lang ng kabila. Magbibigay ng hotdog, tapos idadagdag sa bin. Dito! Dito! Kaya kamusta mga kabanatuenyo? Kamusta mga bilyo? Kaya pa! Kaya pa magtiis sa pagkat na mabait? Pwes lahat kayo gigisingin ko sa katotohanan ng mabait. Tandaan niyo ang tunay na namumuno nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Ba nagbibigay ka rin ng walang hinihinging kapalit? Bigyan mo sila pambayad ng kuryente. Ipakita mong di ka gipit, bro. At kahit maglalaban tayo ngayon, busit ka. Sabay mo na tong bill ko. Hindi ko pabayad yan, 5K. Nawalan kasi ako ng trabaho. Na-hospital pa ako last week. Kaya yung serbisyong medikal na trabaho para sa lahat, gusto kong maranasan to. Kasi yung matanggal at ma-hospital, minsan ang naranasan ko. At yung naranasan ko, ayoko nang maranasan nyo. Mapagmahal bars, panis. Yung electric bill daw, isabay namin, sabi nung rapper. Paano ka nagka-electric bill? Eh, puro kayo naka-jumper. Tapos ikaw, gusto niya daw iparanas sa amin yung traffic. Talaga magkakaroon ng traffic. Dumadaan ako eh. Natural yung mga chicks magpapanik. Tapos, cutting classes lang daw ako. Dapat sa kabanatuan na ito mag-import. Alam mo, kahit nagka-cutting classes ako, rumispeto ka sa escort. Ha? Oh yes, dayo nga kami dito. Grabe naman kung mangusga. Pero kasalanan nyo rin yun kasi kung maayos yung mga pinagagawa nyo dito, hindi na sana kami pinapapunta. Tsaka, anong walang alam sa problema ng tao? Eh nagtanong-tanong ako kanina sa mga tao, iisa ng reklamo. Tumataas na presyo, di na magkasya ang sinusweldo. Pondo ng gobyerno, dapat para sa mga tao, mga nakikinabang, mga residente. Ha? Bababa ang presyo ng bilihin yung ibababatin natin ang pwesto sa palengke. Totoo ba, pre? Aba ang uutak? Paano ka uupa kung yung upa ng uupak? Pababa tayong inahatak, pilit binabaon sa hirap. At yun ang masaklap na hindi ko matanggap na imbis presyo patindero, yung pilit binabagsak. Pilit binabagsak. At
ikaw, kulay tiyanak. Pilit binabagsak. Pero, tara't ating alamin. Pantay nga ba yung praktikin? Kayo na lang, subukan nyo na lang husgahin. Subukan yung timbangin. Pero kung tutusin, para din naman sa inyo yun, pare. Isipin mo mabuti. Paano pag yung palengke? Bumagsak na at nalugi. Eh doon nyo na nga lang nararanasang matawag na pugi. Mga linte, pakitandaan yung mukha ng dalawang aknoy. Sa mga tropang nagpapalengke dyan ha, pakitandaan yung mukha ng dalawang aknoy. Pag ito na-tiyempo sa inyo, bumibili ng 3 kilong baboy, imbis na karne, palitan nyo ng 3 kilong kahoy. Hoy! Bayan muna bago sarili. Yan dapat ang kaisipan ng isang namumuno. Hindi yung naliligaw ka kakahanap kasi kung saan-saan ka tinuturo. Hindi ba nakakapagod ng lumapit kapag kailangan ng tulong? Panahon na ng pagbabago. Ang magaling na leader dapat tulong ang nilalapit sa tao. Kabutihan ay likas na mamahagi ng bigas sa buong kabanatuan. Kaban-kaban binibigay sa bayan imbis na pakialaman ng kaban ng bayan. Mabuti ang kalooban. Susupil sa korupsyon hanggang ugat pa ng ugat. Doktor sa mata ang solusyon para magamot ang mga kurap ng kurap. Teka lang Kap, nakarinig lang ng libreng bigas, yung dalawa tuwang-tuwa. Ang titigas ng muka. Pero syempre meron kayo, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Kasi nga, Dok, pag ito nang hingi ng isang sakong bigas, ang ibigay mo patuka. O kaya, sarap ba? Pag binigyan ko kayo ng isang sakong bigas, ang problema, nakasangag na. Sangag na? Eh ba't di mo parang samahan ng pares? Magkapares na sambal para magising sa katotohanan na magandang serbisyong publiko ang kailangan para sa kaginhawaan ng buong kabanatuan. Kayo na, Amazing Twins. Amazing twin. Warap! Hoy, Doding Daga, tingnan dito. Tipsy! Tipsy! Tipsy ka ba? Kung ano-ano kang yung sinasabi. Sira ulo ka ba, pare? Reklamo ka ng reklamo, hindi ka naman dito butante. Alam mo, yung problema ng kabanatuan, ang dami! Huwag mo nang dagdagan! Kung may problema ka, kayong dalawa ng mayor mo mag-battle sa Bataan. Kaya kulit nito no? Sa Bataan bumoboto, dito nagre-reklamo. Ang lakas mo mag-trip. Ano yan, tipong doon kayo binagyo sa Bataan, dito ka manghihingi ng relief? Pero dahil yung alagang umali mabait, bigyan na ito, 3 eco bag. Bigyan na 3 eco bag. Eco bag lang ha, walang laman. Pero joke lang, huwag mong mamaliitin yan, Dudong. Di mo ba alam dahil sa alagang umali, wala nang kabanatuin yung nagugutom? Yeah. At tiyanak daw ako. Yun ang iyong sinabi. Nilait mo akong tiyanak, porkit mukha kayong kapre. Trabaho para sa lahat. Yan talaga ang kailangan dito sa lungsod ng Kabanatuan. Kasi sa Kabanatuan, maraming masisipag, tama, di ba? Kaso kukunti lang ang trabahong pwedeng mapasukan. Kaya ano yung pinagsasasabi nyo, hatid city? At feeling sinyo rito? Paano nyo nasabi na edukasyon kailangan namin hindi naman kayo mga taga rito? Puro kayo edukasyon, pinaglalaban at tinatalak yung iho. Bakit? Lahat ba nang nakatapos sa pag-aaral may magandang trabaho? Di ba hindi? Tapos kayo panay reklamo kung bakit kami panay trabaho. Palibasa ayaw nyo magtrabaho. Ang gusto nyo lang sumweldo. Walang ganon. Kaya libreng serbisyong medikal para sa mga kapuspalad nating kababayan, para kahit papano yung problema sa pambili ng gamot, mabawasan. Etong dalawa na to, wala na tong gamot. Kaya kung ano-ano pinaglalaban, kapal na mukha nyung isulong yung edukasyon, wala naman sa inyong magandang natututunan. Kaya trabaho para sa lahat pa rin at libreng serbisyong medikal ang ating kailangan para hindi lang problema sa gamot, pati problema sa pinansyal mabawasan. Pero huwag kayong mag-alala.
Dahil lahat yan mangyayari, lalo na pag ang naging mayor natin sa Kabanatuan ay si Doc Anthony Umali. Promote. Idok tayo lahat, ha? Okay ba yun? Lahat ng boboto kay Doc, magpapagaw ako sa bigas. Sino sasalo? Teka lang. Ito, 8 days na ang cut na natin. Kasi nga, trabaho para sa lahat. Yan ang dapat ipaglaban. At kung sasalukan ka dyan sa inyo, wala na tayong dapat pag-usapan. Problema sa trapiko, problema sa tricycle, problema sa bisyo, pinagtatawanan lang walang modo to. Sa bagay, joker nga pala tong sinyo, kaya hindi nagseseryoso. Pwes seryoso na usapan, yung mga binanggit kong kailangan, yan ang kailangan, at itatak niyo sa bungo nyo. Ano simple na pinaglalaban yung edukasyon kung sa simpleng aral kung pangalang hirap na kayong matuto. Kung sasang-ayon kayo sa amin, salamat. Doon lang kami sa inyo sasaludo. Pero kung hindi, pasensyahan, ilalaban namin yan hanggang dulo. Yeah, Kabanatuan. Maraming salamat.